Sa katahimikan ng gabi, sa isang silid na tanging ang madilaw na ilaw mula sa poster sa labas ang nagsisilbing liwanag, mayroong dalawang hiningang sabay na nagahabulan. Isang malalim at mabigat, at isang pinongunit puno ng pigil na pagnanasa. Ang tunog nga basang labi na natatakpo, nga balat na dumadampi sa kapwabalat, ay lumilihang ng isang bawal na musika. Marco. Hindi, isang tining ng babae ang humihingal. Ang bawat salita ay tila isang pagsusumamo na nalulunot sa gitna ng naalap na damdamin. Hindi pwede, tama na. Ngunit ang mga kamay na dapat sana'y tumutulak palayo ay tila nawalan ng lakas. Sa halip ay mas humihigpit pa ang kapit sa matipunong likod ng lalaking nasa ibabaw niya. Ang babaeng ito ay si Elisa, 42 taong gulang, isang biyuda na matagal nang ibinaon ang sariling pangangailangan para sa kanyang anak. Ang muka niya'y nababasa ng pinahalong pawis at luha. Ang nga matay mariing nakapikit, tinatakasan ang katotohanang nagaganap. Si Marco, 25 taong gulang, ang larawan ng kabataan at sigla, ang kasintahan ng kanyang nag-iisang anak, si Mara. At ang silid na ito, ang kanlungang ito ngang kasalanan, ay ang mismong silid ni Elisa, sa loob ng bahay kung saan niya pinalaki ang kanyang anak. Si Mara, ang kawawang si Mara, ay nasa isang camping sa paaralan, masayang natutulo sa ilalim ng mga bituin. Walang kamalay-malay na ang 2 taong pinakamamahal niya ay pinagtataksilan siya sa paraang pinakamasakit. Ang kanyang pakawala ang nag-iwan ng isang siwang. Isang pakakataon para sa demonyong matagal nang naabang sa dilim. Paano sila humantong sa ganito? Kailan nasimula ang isang pagalang na unti-anting naging paganga, at ang pagangang iyon ay naging isang mapanganib at hindi mapigilang pagnanasa? Upang maunawaan ang init at ang pagkakasala ng gabing ito, kailangan nating maglakbay pabalik sa simula, sa araw na unang humabang si Marco sa pintuan ng bahay na ito, dala ang isang matamis na ngiti para sa anak, ngunit naiwan ng isang kislap sa mamatangang ina. Ang hapon na iyon ay isa lamang sa maraming hapon na dumaan sa buhay ni Elisa, maalinsangan, tahimik, at halos walang ipinakaiba sa iba. Ang hanging pumapasok sa bintana ng kanilang sala ay may dalang bigat ng halumigmig, isang tipikal na palatandaan ng papalapit na taulan sa Quezon City. Siya ay nasa kusina, dahan-dahang inaayos ang mga bagong pitas na puting rosas mula sa kanyang maliit na flower shop. Ang bawat galaw ay puno ng sanayan at pag-iingat. Ang bahay na ito ay ang kanyang mundo, isang tahimik na santuaryo na binuo niya mula sa abo ng kanyang kalungkutan, isang pugat na inilaan niya para sa kanyang naisang anak, si Mara. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng bestidang pambahay na may maliit na disenyong bulaklak. Ang tela ay malambot at bahagyang kumakapit sa hubog ng kanyang katawan. Isang hubog na kahit sa edad na 42 ay nananatili pa ring kaakit-akit. Ang kanyang buhok na itim at mahaba ay nakapusok ng hindi mayos, may ilang hibla na naligaw at humahaplos sa kanyang lig at pisngi. Walang kolorete sa kanyang muha, tanging ang natural na kulay ng kanyang ngalabi at ang maniningning, ngunit bahagyang may lungkot na mamata. Siya ay isang larawan ng isang ina, isang biyuda, isang babaeng matagal nang kinalimutan ang pagiging isang babae lamang. Nang tumuno ang doorbell, ang matinis na tunog nito ay tila isang bato na inihagis sa kalmadong lawan ng kanyang hapon. Hindi niya ito pinansin sa una. Iniisip na marahil ay isa lamang ito sa mga kaibigan ni Mara na may kailangang kunin. Ngunit nang tumuno ito sa pangalawang pagkakataon, mas may diin at pagtitiyaga, nakpunas siya ng kamay sa kanyang bestida at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa kahoy ay umulit sa katahimikan ng bahay. Wala siyang inaasahan, walang anumang paghahanda sa kanyang isipan para sa taong naghihintay sa labas. Pagbukas niya ng pinto, ang sikat ng araw sa hapon ay sumalubong sa kanya, at sa gitna ng liwanag na iyon ay nakatayo ang isang binata. Hindi ito isang ordinaryong binata. Siya ay matangkad, ang kanyang puting polo shirt ay malinis at tama lamang ang pagkakabakat sa kanyang balikat at dibdib. Ang kanyang buhok ay mayos ang gupit, at ang kanyang mukha. Mayroon itong isang uri ngang simetriya na hindi may kakaila, ngunit ang talagang nakakuhangang pansin ni Elisa ay ang kanyang nga mata. Ang mga ito ay madilim, matalino, at may ngiti na tila hindi lamang para sa malabi kundi para sa buong mundo. Sa isang iglap, natigilan si Elisa. Sa loob ng maraming taon, ang nga lalaking nakikita niya ay supplier sa kanyang shop, magulang sa eskwelahan ni Mara, o mga matatandang kapitbahay. Ngunit ang lalaking ito ay iba. Mayroon siyang isang aura ng kumpiyansa na hindi mayabang,
isang init na tila bumabalot sa sinumang kausap niya. Naramdaman ni Elisa ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang bahagyang paktibo, isang kuryusidad na halos nakakahiya. Si Marco naman, sa kanyang panik, ay napahinto rin. Ang inaasahan niya ay isang tipikal na tita, marahil ay medyo bilugan at may mangga puting buhok na. Ngunit ang babaeng nagbukas ang pinto ay parang isang aparisyon. Hindi siya naktataglayng sariwang ganda ni Mara na parang bukang liwewe, kundi isang ganda na hino. Parang isang takip silim na punong kulay at hiwaga. Nakita niya ang mapinong linya sa gilid ng mga mata nito kapag ito'y ngumingiti, mali niya na nasasabi ng mga kwento ng pagtawa at pagluha. Nakita niya ang ganda ng kurba ng lit nito na bahagyang natatakpan ng ilang hibla ng buhok. Naamoy niya ang isang banayat na halimuya na nakmumula rito, hindi pa bango, kundi amoy ng nga bulakla at malinis na sabon. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Marco ang kanyang sasabihin. Nakita niya si Mara sa hugis emuhan nito, ngunit ang lahat ng iba pa ay sarili nitong paari. Nakita niya ang isang babaeng kumpleto, isang babaeng may sariling liwanag. Ang simpleng bestidang pambahay ay hindi nakabawas sa kanyang kariktan, bakus, ito ay nagbigay diin pa sa natural na alindok ng kanyang mabalakang at dibdib na hindi niya itinatago ngunit hindi rin ipinangangalandakan. Magandang hapon po, sa wakas ay sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa inaasahan ni Elisa. Nandiyan po ba si Mara? Tila nagising mula sa isang panaginip, bahagyang umiling si Elisa at ngumiti. Isang ngiti na nagbigay buhay sa kanyang buong mukha. Ah, ikaw pala si Marco. Tuloy ka. Pababa na rin iyon. Pumasok si Marco sa loop, at habang ginagawa niya ito, ang kanilang mga balikat ay halos makdikit. Naramdaman ni Elisa ang init na nakmumula sa binata, isang init na tila tumagos sa manipis na tela ng kanyang bestida. Iginala ni Marco ang kanyang mata sa paligid. Ang bahay ay simple ngunit malinis, puno ng lumang kasangkapan na halatang inalagaan, mga litrato ng isang masayang pamilya sa dingding, at mga sariwang bulaklak sa bawat sulok. Ang ganda po ng bahay ninyo, tita, sabi ni Marco. Ang kanyang paggamit ng tita ay magalang at puno ng respeto, at ang bango ng bulaklak. Salamat iho. Elisa na lang, sagot niya, isang bagay na hindi niya karaniwang sinasabi. Marco, nandito ka na pala. Ang masiglang tinik ni Mara ay bumaba mula sa hagdanan, sinisira ang namumong katahimikan sa pagitan ng dalawa. Si Mara ay isang paksabog ng kulay at enerhiya, suot ang kanyang maong na palda at isang maliwanag na dilaw na blusa. Ang kanyang kabataan ay isang matinding kaibahan sa tahimik na kariktan ng kanyang ina. Lumapit siya kay Marco at humalik sa pisngi nito, isang kilos na napadala ng isang hindi may paliwanag na kirot sa puso ni Elisa. Ma, si Marco nga pala. Marco, ang nanay ko, si Elisa. Formal na papapakilala ni Mara, hindi alam ang tahimik na pagtatakpo na naganap ilang minuto lamang ang nakalipas. Inilahat ni Elisa ang kanyang kamay. Ikinagagalak kitang makilala, Marco. Inabot ni Marco ang kamay niya. At doon, sa simpleng pakilos na iyon, may nangyari. Ang kamay ni Marco ay malaki at mainit, ang kanyang hawa ay matatak ngunit magili. Ngunit hindi iyon ang nakapapatigil sa pahinga ni Elisa. Ito ay ang paraan ng pahawa niya dito, na tila hawa niya ang isang bagay na mahalaga. At ang kanilang nga mata ay muling naktakpo. Sa pagkakataong ito, hindi na ito simpleng pagtingin lamang. Mayroong isang katanungan sa mata ni Marco, isang pahanga na hindi para sa isang tita kundi para sa isang babae. At sa mga mata ni Elisa, mayroong isang pagkabigla, isang pakilala sa damdaming iyon, na sinundan ng mabilis na paiwas. Ang kanilang paghahawak kamay ay tumagal ng isang segundo na mas mahaba kaysa sa nararapat, isang segundo kung saan ang mundo sa kanilang paligid ay tila nawala. Isang maliit na boltahe ng kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, isang lihim na pausap na walang salitang binigkas, isang lihim na si Mara, na masayang nakatayo sa tabi nila, ay walang kamalay-malay. Alis na kami, ma. Sabi ni Mara, hinihila na si Marco palabas ng pinto. Babalik kami bago maahapunan. Sige, mag-iingat kayo. Sagot ni Elisa, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Nang maksara ang pinto, naiwan si Elisa na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ito, na parang hindi ito sa kanya. Nararamdaman pa rin niya ang bakas ng init mula sa palat ni Marco. Ang imahe ng mata ng binata ay nakatatak sa kanyang isipan.
Isang halo ang pagkalito, pagkakasala, at isang kakaibang kili na matagal na niyang kinalimutan ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, ang hapong iyon ay hindi isang ordinaryong hapon lamang. Ito ang simula. Ang simula ang isang bagay na maganda, ngunit mapanganib. Ang matlinggo na sumunod sa unang pagtatapon na iyon ay naglata ng isang bagong uri ng normalidad sa loob ng tahanan ni Elisa. Si Marco, mula sa pagiging isang estranghero na may magandang ngiti, ay naging isang pamilya na presensya, isang halos permanenteng bahagi ng kanilang nga hapon at gabi. Dinadalaw niya si Mara halos araw-araw pagkatapos ang trabaho, dala-dala ang makuwento mula sa kanyang opisina, minsan ay may kasamang maliit na pasalubong na tsake o paboritong pagkain ni Mara. Para kay Mara, ito ang larawan ng perpektong paibig, ang kanyang masipa na kasintahan na laging may oras para sa kanya. Para kay Elisa, ito ay naging isang pinahalong biyaya at parusa. Masaya siyang makita ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak, ngunit ang bawat pagdating ni Marco ay nagiging isang pagsubok sa kanyang sariling katahimikan. Ang hapag-kainan ang naging kanilang tanghalan. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanilang chandelier, ang tatlo sa kanila ay makakasalo, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Si Mara ang laging sentro ng usapan, ang kanyang boses ay masigla habang nakukuwento tungkol sa kanyang nga propesor, sa kanyang nga proyekto, sa nga nakakatawang ginawa ng kanyang nga kaibigan. Si Elisa ay makikinig ng may buong atensyon, tumatawa sa tamang pagkakataon, nabibigay ng payo kapag kinakailangan, ginagampanan ang papel ng isang perpektong ina. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman niya ito, ang matitih ni Marco. Hindi ito isang titig na bastos o halata. Ito ay banayad, panakaw, at laging nagaganap kapag ang atensyon ni Mara ay nasa kanyang pagkain o sa kanyang telepono. Nagsimula ito bilang nga simpleng sulyap. Mapapansin ni Marco ang paraan ng pahawa ni Elisa sa makubiertos, ang kanyang nga kamay ay payat at maputi. May maugat na bahagyang nakikita makamay na napapakita ang kanyang edad ngunit mayroon pa ring angking ganda at husay. Mapapansin niya ang paraan na pagtawa nito, hindi malakas, kundi isang mahinang halaha na namumula sa kanyang dibdib na napapangini sa kanyang mga balikat. Pinapanood niya kung paano nito pinaksisilbihan si Mara. Inilalagay ang pinakamagandang bahagi ng ulam sa plato ng anak, isang kilos na puno ng walang hanggang pagmamahal. Sa masandaling iyon, hindi lamang ang ina ni Mara ang nakikita ni Marco, nakikita niya ang isang babaeng marunong magmahal ng buong-buo. At si Elisa, nararamdaman niya ang bawat sulyap na iyon na parang isang mainit na haplos. Sa una, ipinagwawalang bahala niya ito. Nagiging paranoid lang ako, sasabihin niya sa sarili. Magalang lang talaga siyang bata. Ngunit habang tumatagal, ang mga sulyap ay nagiging mas matagal, mas may kahulugan. Kapag naangat siya ng tingin mula sa kanyang plato, mahuhuli niya ang mata ni Marco na nakaton sa kanya, at sa isang iglap, tila may isang lihim na mensahe na ipinapadala, isang mensahe ng pahanga, ng kuryosidad, marahil ay na isang bagay na mas malalim pa. Mabilis na iwas ng tingin si Marco at babaling muli kay Mara, na parang walang nangyari. Ngunit ang epekto nito ay naiwan kay Elisa, isang init na kumakalat sa kanyang pisngi, isang kaba sa kanyang dibdib. Dahil sa mga iti na ito, nasimula siyang maging mas may kamalayan sa kanyang sarili. Kung dati ay hindi niya iniisip ang kanyang itsura sa bahay, ngayon ay nasusumpungan niya ang sarili na sumusulyap sa salamin bago ang inaasahang pagdating ni Marco. Ayusin niya ang ilang hiblang ng kanyang buhok, papalitan ang kanyang pinakalumang bestida ang isang mas bago, o maglalagay ng kaunting pulbos. Mga maliliit na bagay na halos hindi kapansin-pansin, ngunit para sa kanya, ang ito ay isang malaking paamin na gusto niyang maging kaaya-aya sa paningin ng kasintahan ng kanyang anak. At ang pag-amin na iyon ay nadadala ng isang alon ng pagkakasala na halos ikalunod niya. Diyos ko, Elisa, ano ba itong ginagawa mo? Madalas niyang tanong sa sarili sa katahimikan ng kanyang gabi. Ito ay mali. Isa itong kasalanan kahit sa isip pa lamang. Isang gabi, pagkatapos ang hapunan, habang si Mara ay abala sa panonood ang kanyang paboritong serye sa sala, nagalo si Marco na tulungan si Elisa sa paglilipi ang pinakainan. Huwa na, iho, ako narito, tanggi ni Elisa, bisita ka. Ako na po, Tita Elisa. Gusto ko pong tumulong, giit ni Marco, ang kanyang ngiti ay mahirap tanggihan. Walang nagawa si Elisa kundi pumayaw.
Sa maliit na espasyo ng kanilang kusina, ang kanilang nga kilos ay naging isang tahimik na sayaw. Habang nahuhugas ng pinggan si Elisa, si Marco naman ang nakpupunas at naglalagay ng maito sa lalagyan. Ang kanilang masiko ay nakakadikit, ang kanilang nga braso ay nakakasagyan. Sa bawat dampi, si Elisa ay nakakaramdam ng isang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila lumilit, napupuno ang isang tensyon na hindi nila pinag-usapan ngunit pareho nilang nararamdaman. Ang bangongang panlalaking pabango ni Marco na hinaluan ng amoy ng sabon at pagkain ay tila isang nakalalasing na halimuyak para kay Elisa. Ang sarap niyo po talagang makluto, basa ni Marco sa katahimikan. Salamat. Sanayan lang yan, sagot ni Elisa, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pinapanot ni Marco ang nga kamay ni Elisa habang mahusay nitong sinasabon ang nga plato. Nakita niya ang isang maliit na bula ang sabon na tumalsik at dumapo malapit sa gilid ng labi nito. Sa isang iglap, nakaramdam si Marco ang isang hindi mapigilang pagnanais na abutin iyon at punasan gamit ang kanyang hinlalaki. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, kumuha siyang gabaso at nagsimulang punasan ito, ang kanyang nga daliri ay bahagyang nangingini. Ang nga ganitong sandali ang napatubo sa mabinhi nga hamon. Ang nga simpleng pausap, ang nga hindi sinasadyang padadayti, ang nga titik na puno nga salitang hindi masabi. Para kay Marco, si Elisa ay naging isang palaisipan na gusto niyang buuin. Sa liko ng kanyang pagiging ina at biyuda, nakikita niya ang isang babaeng may malalim na kalungkutan ngunit may nag-aalap pa ring damdamin sa loob. At para kay Elisa, si Marco ang naging salamin na nagpapaalala sa kanya na siya ay isa pa ring babae, isang babaeng may kakayahang umakit, magnasa, at magnasa muli. Paalis ni Marco kasama si Marang gabing iyon, naiwan si Elisa sa kusina, nakasandal sa lababo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mamatang kumikinang sa paraang matagal nang hindi nangyayari. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa gitna ng takot at pagkakasala, mayroon ding isang maliit at mapanganib na bahagi sa kanya na nasisiyahan. Ang atensyon ni Marco ay parang ulan sa isang tigang na lupa, ginigising ang madamdaming matagal na niyang inakalang patay na. Ang binhi ay naitanim na sa unang araw pa lamang. Ngunit sa mga gabing tulad nito, sa init na mga lihim na sulyap at dampi, nasimula na ito maugat. At alam niya, na may halong takot at pananabi, na anumang sandali, ito ay sisibo. Isang Biyernes ng gabi, ang hangin ay muling nagbabadya ng ulan. Si Mara ay may mahalagang group review para sa isang major exam kinabukasan, at nagpaalam na gagabihin siya ng husto, marahil ay abutin pang ang madaling araw. Si Marco, bilang masugid na kasintahan, ang nakatoka na sumundo sa kanya. 10:00 ang gabi, dumating si Marco sa bahay, eksakto sa oras na kanilang napausapan, ngunit isang text mula kay Mara ang sumalubong sa kanya. Sorry, babe, medyo matatagalan pa kami. Puno pa ang tanong sisi. Pwede ka bang maghintay diyan? Nadatnan ni Elisa si Marco sa kanilang sala, bahagyang basa ang buhok dahil sa ambon. Nakaupo ito sa sofa, matiyagang naghihintay. Si Elisa naman ay katatapos lang manood ng isang lumang pelikula, nakasuot ng maluwag na pantulo na seda, at nagbabala na sanang matulo. Ang biglaang sitwasyon ay naiwan sa kanila sa isang pagkakataong pareho nilang hindi inaasahan, isang mahabang gabi na silang dalawa lamang. Gusto mo ba nga pa, iho? Alok ni Elisa, ang kanyang boses ay may bahit ng paanto. Mukhang matatagalan pa ang hintayan mo. Tumango si Marco, at ang simpleng alok na iyon ang naging dahilan para manatili sila sa sala, sa isang katahimikang sa una ay punong ilangan. Naupo sila sa makabilang dulo ng mahabang sofa. Ang tasang hawak ng bawat isa ay tila isang pananggalang. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ni TV na iniwan ni Elisa na bukas at ang ritmikong patak ng ulan sa kanilang bubong. Ang unang usapan ay pilit at mababaw, tungkol sa kung gaano kahirap ang kurso ni Mara, tungkol sa isang bagong proyektong hawak ni Marco, mga paksang ligtas at walang personal na kahulugan. Ngunit ang gabi ay mahaba, at ang katahimikan sa pagitan ng kanilang usapan ay humahaba rin. Pinupuno ang espasyo ng hindi masabing salita. Sa isang sandaling ng pananahimik, ang mata ni Marco ay napadako sa isang nakakwadrong litrato sa ibabaw ng aparado. Isang masayang mag-asawa, mas bata, nakangiti sa kamera. Si Elisa at isang lalaking hindi niya kilala. Siya po ba ang asawa ninyo?
Tanong ni Marco sa magalang na tono. Tumingin si Elisa sa litratong tinutukoy ni Marco, at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. "Oh, si Ricardo," sagot niya. At ang simpleng tanong na iyon ang nagbukas sa pinto ng kanyang nakaraan. Naksimula siyang makwento. Sa una ay mga simpleng detalye, kung paano sila nakakilala sa kolehiyo, ang kanilang mapangarap na maglakbay sa buong mundo. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ang kanyang boses ay nagsimulang magbago, nakakaroon ng isang panginginig na puno ng pangungulila. Ikinuwento niya ang biglaang pagkamatay ni Ricardo dahil sa isang aksidente, kung paano gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Ang pakiramdam ay parang ninakawan ka, sabi niya, ang kanyang tingin ay malayo, nakatuon sa isang lugar na si Marco ay hindi makita. Isang araw, buo kayo, nagpaplano para sa susunod na 50 taon. Kinabukasan, maisa ka na lang, at kailangan mong harapin ang lahat ng madarating na bukas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang lalim ng kalungkutan sa mga mata ni Elisa. Ikinuwento nito kung paano niya itinago ang sariling pagdadalamhati para maging matatak para kay Mara, kung paano niya ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas at panahon sa pagpapalaki sa kanyang anak. Nakalimutan ko na kung paano maging si Elisa lang, paamin niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sa loob ng 20 taon, ako ay mama ni Mara. At iyon ay sapat na. Kailangang maging sapat. Habang nagsasalita si Elisa, si Marco ay hindi kumikibo. Nakikinig siya ng may buong atensyon, hindi bilang kasintahan ng anak, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa sakit. Nakita niya sa harap niya hindi isang matatak na ina, kundi isang babaeng puno ng sugat, isang babaeng isinakripisyo ang sarili niyang kaligayahan. Ang pahanga na dati para lamang sa pisikal na anyo ni Elisa ay biglang lumalim, naging isang pagalang at isang matinding awa. Nang matapos si Elisa, may maluhang namumuo sa gilid ng kanyang mamata na pilit niyang pinipigilan. At sa sandaling iyon, tila nabaliktad ang kanilang mamundo. Si Marco, na karaniwang masayahin at punong kumpiyansa, ay nagsalita sa mahinang boses. "Ang totupo, nainggit ako minsan sa tibay ninyo." Nagulat si Elisa. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa sarili niya. Ang pagiging na isang anak na inaasahan ng kanyang magulang na magtagumpay. Ang presya sa trabaho, ang kompetisyon sa makasamahan, inamin niya ang kanyang sariling kalungkutan, ang pakiramdam na maisa sa malaking lungsod, malayo sa kanyang pamilya sa probinsya. "Minsan, pakiramdam ko, lahat ng ginagawa ko ay para sa ibang tao," sabi niya. "Para ma-proud sila, para matuwa sila. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ko para sa sarili ko." Ang kanilang pag-usap ay naging isang pagtatapat. Dalawang kaluluwa, na may makaibang edad at karanasan, ngunit parehong nakakaramdam ng isang uri ng kalungkutan at pag-isa. Ang ilangan sa pagitan nila ay nawala, napalitan ng isang kakaibang pagkakaunawaan na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Ang sofa na dati tila isang malawak na karagatan ay naging isang maliit na isla na para lamang sa kanila. Nang hindi na napigilan ni Elisa ang isang butiling luha na dumaloy sa kanyang pisngi, kumilos si Marco nang hindi nag-iisip. Lumapit siya ng bahagya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elisa. Hindi ito isang kilos ng pananasa. Ito ay isang kilos ng purong paalo, ng pagdamay. Ngunit ang simpleng dampi na iyon ay napadala ng kidlat sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Elisa ang init mula sa palat ni Marco, isang init na tila bumuhay sa bawat himaymay ng kanyang natutulo na kalamnan. Napatingin siya sa kamay ni Marco, pagkatapos ay sa mga mata nito. At sa mata ni Marco, nakita niya hindi ang isang batang lalaki, kundi ang isang lalaking nakakakita sa kanya sa totoong siya. Nakatitigan sila sa isang sandaling tila walang katapusan, ang tanging tuno ay ang patak ng ulan at ang kanilang sariling nga pahinga. Ang tulay ay naitayo na. Hindi na lamang ito pisikal na atraksyon. Ito ay isang koneksyon ng makaluluwang sabay na nahubat ng kanilang nga baluti. Ang mahikang iyon ay biglang nabasa ng isang malakas na tuno ng text message mula sa telepono ni Marco. "Si Mara. Okay na kami, baba? Sunduin mo na ako." Tumayo si Marco, tila nagising sa isang panaginip. "Kailangan ko na pong umalis," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Tumango lang si Elisa, hindi makapagsalita. Naiwan siyang maisa sa sala, ngunit ang pakiramdam ay hindi na katulad ng dati. Hinawakan niya ang kanyang balikat,
sa lugar kung saan dumapo ang kamay ni Marco. Naroon pa rin ang init. Ngayong gabi, mayroong isang taong nakinig sa kanyang kuwento. Mayroong isang taong nakita ang kanyang ngaluha. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang lalaking iyon ay ang kasintahan ng kanyang anak. Ang tulay ng kanilang madamdamin ay matibay ng naitayo. At alam ni Elisa, na may halong takot, na anumang sandali ay may isa sa kanila na maglalakas loob na tumawid. Ang kalangitan ng gabing iyon ay itim na itim, binibiyak lamang ng manakanakang pagguhit ng pila na kidlat. Ang ulan, na nasimula bilang isang ambon kaninang hapon, ay isa ng ganap na bagyo. Ang ngapatak nito ay parang ngabatong humahampas sa kanilang bubong at mga bintana. Si Elisa ay mag-isa sa bahay. Si Mara ay napaalam na sa bahay ng kanyang kaalasa matutulog dahil sa lakas ng ulan at sa kanilang tinatapos na proyekto. Ang bawat dagundong ng kulo ay nagdudulot ng bahagyang panginginit sa kanya. Pinapalakas ang kanyang pakiramdam ng paisa sa malaking bahay. Sa gitna ng ingay ng bagyo, isang tuno ang pumukaw sa kanya ang matinis na tunog ng kanilang doorbell. Nataka siya. Sino ang bibisita sa ganitong oras at sa ganitong panahon? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto, sumisilip muna sa maliit na butas. Sa labas, nababasa niulan, nakatayo si Marco. Ang kanyang damit ay basang-basa at ang buhok ay tumutulo. Naalalang binuksan ni Elisa ang pinto. Marco? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka napapaulan? Pasensya na po, Tita Elisa, sabi ni Marco, nanginginit ng bahagya sa ginaw. Galing po ako sa isang site malapit dito, at dala ko po itong mga materyales para sa project ni Mara. Naisip ko pong idaan na para hindi na siya mahirapan bukas. Itinaas niya ang isang malaking waterproof na envelope. 1 kilos na puno ng kabaitan, 1 kilos na sa anumang ordinaryong gabi ay kapuri-puri. Ngunit sa gabing ito ay tila isang paanyaya ngang tadhana. Pumasok ka, iho. Makakasakit ka niyan, sabi ni Elisa. Hinila ito papasok at mabilis na isinara ang pinto laban sa humahampas na hangin. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at ibinigay kay Marco. Mapunas ka. Kukuha kita ng pamalit. Umayak siya at bumalik na may dalang isang lumang t-shirt at shorts kanyang yumaong asawa. Isang bagay sa loob niya ang nagsasabing hindi ito tama, ngunit ang paalala niya sa kalagayan ng binata ay mas nanay. Habang nagbibihis si Marco sa banyo, ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas. Ang mailaw sa bahay ay nasimulang kumurap-kurap, isang senyales ang pasuko na supply ng kuryente. Paglabas ni Marco, suot ang mga damit ni Ricardo na tila isinukat para sa kanya, muling kumurap ang mga ilaw, at pagkatapos ay tuluyan ng namatay. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging ingay na natira ay ang walang tigil na buhos ng ulan at ang kanilang sariling pahinga na tila lumakas sa biglaang katahimikan. Nawalan yata tayo ng kuryente, bulong ni Elisa sa dilim. Hayaan niyo po, sanay po ako sa dilim, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay malapit sa kanya. Mayroon po ba kayong kandila o flashlight? Mayroon sa kusina. Dito ka lang hahanapin ko, sabi ni Elisa. Nasimula siyang kumapakapa sa dilim, ang kanyang makamay ay nasa unahan. Naramdaman niyang may humawa sa kanyang siko. Samahan ko na po kayo, baka madapa kayo, sabi ni Marco. Ang pahawa niyang iyon, bagamat magalang, ay nakpadalangang init sa buong braso ni Elisa. Makasama silang naglakad sa dilim patungong kusina. Ang kanilang katawan ay halos makadikit habang iniwasan ang kasangkapan. Ang bawat sandali ay puno ang kuryosidad at pag-ingat. Ang kamay ni Marco ay nanatili sa kanyang siko, isang matatak na presensya sa gitna ng kadiliman at ng nagwawalang bagyo sa labas. Pagdating sa kusina, nakakapa ni Elisa ang isang kahon ng posporo at isang kandila. Sinindihan niya ito, at isang maliit, nanginginig na apoy ang sumayaw sa pagitan nila, nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha at nagahagis ang mahahabang anino sa dingding. Sa liwanag ng kandila, ang mundo nila ay lumiit. Tila sila lamang ang tao sa buong mundo, nakakulong sa isang maliit na bilog ng liwanag. Nakatitigan sila. Wala na ang maligtas na paksa, wala na si Mara sa pagitan nila. Ang nakikita lamang nila ay ang isa-isa, ang kanilang nga mata ay nag-usap, binabalikan ang koneksyon na kanilang nabuo noong gabing natapatan sila. Salamat, bulong ni Elisa, hindi sigurado kung para saan. Wala po iyon, sagot ni Marco. Ang kanyang tingin ay malalim at hindi humihiwalay sa kanya. Tumayo si Elisa para kumuha ng baso ng tubig,
medyo nailang sa tindi ng kanilang pagtititigan. Ngunit hindi niya napansin ang isang maliit na basang bahagi sa sahi, tubig ulan na pumasok mula sa siwang sa ilalim ng bintana. Ang kanyang paay dumulas. Isang maikling sigaw ang kumawalas sa kanyang ngalabi habang naramdaman niyang nawalan siya ng balanse. Bago pa man siya bumaksa, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na mabilis na yumakap sa kanyang baywang. Hinila siya patayo at isinandal sa isang matigas na dibdib. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, ngunit ang sandaling iyon ay tila humaba. Nakayakap si Marco sa kanya mula sa likuran, ang isang braso ay mahigpit na nakapulupo sa kanyang baywang. Ang mukha ni Elisa ay nakasandal sa dibdib ni Marco, at naririnig niya ang malakas at mabilis na paktibok ng puso nito, o marahil ay sa kanya iyon. Ang init ng katawan ni Marco ay tumatagos sa kanyang damit, isang init na mas makapangyarihan kaysa sa ginaw na dala ng gabi. Ang kanyang pahinga ay mainit sa kanyang leg. Dahan-dahan siyang umikot paharap, ang makamay ay nakapatong sa dibdib ni Marco bilang suporta. Nakaharap na sila ngayon sa isa't isa, ang kanilang mga katawan ay makadikit pa rin, ang liwanag ng kandila ay nalalaro sa kanilang mamuha. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Nakita ni Elisa ang kanyang sarili sa madilim na mga mata ni Marco, at ang nakita niya roon ay isang imahe ng pagnanasa isang dalisay, hindi natitinak na pagnanasa na matagal na niyang hindi nakikita mula kaninuman. Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay isang babala, isang pagsusumamo, ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Hindi ito gumagalaw palayo. Elisa, bulong ni Marco, sa unang pagkakataon ay tinawa siya sa kanyang pangalan ng walang tita. Ang tunog niyon mula sa kanyang mga labi ay parang isang kasalanan at isang panalangin. Ang isip ni Elisa ay sumisigaw. Ang imahe ni Mara ay sumagi sa kanyang isipan, isang maliwanag at masayang imahe na sinisikap sirain ang kadilimang bumabalot sa kanila. Hindi pwede. Usal niya, ang masalita ay halos walang tunog. Si Mara. Anak ko. Ngunit hindi nakinig si Marco sa kanyang salita. Nakatingin siya sa kanyang mata, sa kanyang labi na bahagyang nakaawang. At dahan-dahan, na parang ang buong mundo ay naghihintay sa kilos na ito, ibinaba niya ang kanyang mukha at inangkin ang kanyang ngalabi. Ang unang dampi ay malambot, isang pagtatanong. At pagkatapos, nang hindi tumugon si Elisa ng patutol kundi ng isang halos hindi maramdamang panginginig, ang halik ay lumalim. Ang lahat ng pag-aalinlangan ni Elisa, ang lahat ng taon ng kalungkutan at pagpipigil, ay gumuho. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nabasa sa libu-libong piraso. Ang pagtutol sa kanyang isipan ay nalunod sa isang alon ng damdamin na matagal na niyang ikinaila. Ang kanyang makamay, na dating nakapatong lamang sa dibdib ni Marco, ay umakyat, ang isa ay kumapit sa kanyang balikat at ang isa ay humaplos sa kanyang batok, hinihila siya palapit. Tinugon niya ang kanyang halik, hindi na bilang isang ina o isang biyuda, kundi bilang isang babaeng uhaw na uhaw, isang babaeng sa wakas ay piniling uminom mula sa isang bawal na bukal. Sa gitna ngang nawawalang bagyo sa labas, sa liwanag ng isang kandila, ang kanilang unang paglaba ay ganap ng naisakatuparan. Ang halik na nasimula sa kusina ay hindi natapos doon. Ito ay isang apoy na mabilis na kumalat, tinupo ang lahat ng natitirang paaalinlangan at takot. Ang ngalabi ni Marco ay mapilit at sabi, na tila sa halik na iyon ay ibinubuhos niya ang lahat ng paganga at pagnanasang matagal na niyang itinatago. At si Elisa, matapos ang unang pakabigla, ay sumuko sa agos. Tinugon niya ang bawat halik, ang bawat dampi, na may isang sidi na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Ang ngataon ng pag-iisa, ng pagiging isang ina lamang, ay natunaw sa init ng sandaling iyon. Ang kanyang katawan, na matagal nang kinalimutan kung paano manasa, ay biglang nagising. Bawat himaymay ay sumisigaw sa isang pangangailangang matagal na niyang ibinaon. Nang magiwalay ang kanilang labi para huminga, ang kanilang gano ay makadikit, ang kanilang paginga ay mabibigat at makahalo. Ang liwanag ng kandila ay nanginginig, sumasayaw sa kanilang mukha, tinitigan ni Marco si Elisa. Ang kanyang mata ay madilim at puno isang tanong na hindi na kailangan pang bikasin. Walang salitang namagitan sa kanila. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elisa, ang kanyang daliri ay isiniksik sa pagitan ng daliri nito. Ito ay isang paanyaya. Isang hata patungo sa kasalanan. Sa isang huling sandali ng katinuan, pumikit si Elisa, ang mukha ni Mara ay muling sumagi sa kanyang isipan,
isang multo ngang kawalang malay sa gitna ngang kanilang maruming pagnanasa. Ngunit nang imulat niya ang kanyang nga mata at makita ang pagsusumamo sa mukha ni Marco, isang bahagi sa kanya ang sumuko. Tumango siya, isang halos hindi makitang paggalaw, ngunit sapat na iyon. Inakay siya ni Marco palabas ng kusina, palayo sa nag-iisang kandila, at patungo sa kadiliman ng pasilyo. Ang kanilang mga paa ay walang ingay na humahabang sa sahi na kahoy. Ang tanging naririnig ay ang patuloy na hagupit na ulan sa labas at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang silit tulugan ay isang hakbang palayo sa kung sino siya dati. Pagdating sa pinto ng kanyang kuwarto, marahan itong itinula ni Marco. Ang silit na iyon, ang kanyang santuaryo, ang lugar kung saan siya umiyak mag-isa sa gabi, ang lugar na naging saksi sa kanyang kalungkutan sa loob ng 20 taon, ay biglang naging isang entablado para sa kanilang pagtataksil. Isinara ni Marco ang pinto sa likuran nila, ang mahinang paklik ng seradura ay tila isang hato, ikinukulong sila sa loob, tinatago ang kanilang gagawin mula sa mata ng mundo at ng Diyos. Sa dilim, inakay siya ni Marco patungo sa kama. Doon, isa pang kandila mula sa kanyang altar ang sinindihan nito, na bibigay ng isang mahina at banal na liwanag sa kanilang kasalanan. Humarap si Marco sa kanya. Dahan-dahan, na may panginginig sa makamay, inabot niya ang sintas ang bestidang seda ni Elisa. Ang buhol ay kumalas, at ang tela ay bumaksak. Inilalantad ang kanyang damit pantulo na gawa sa manipis na satin na may budengang puntas sa dibdib. Hinubat ni Marco ang roba mula sa kanyang balikat, at ito ay bumaksak sa sahit na parang isang balat ng ahas. Iniiwan si Elisa na nakatayo sa harap niya, nakikita sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Elisa ang titik ni Marco na parang apoy, sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Hindi ito ang katawan ng isang dalaga. Ito ang katawan ng isang ina, ng isang babay. May mga marka ito ng buhay, ng panganganak, ng paglipas ng panahon. Ngunit sa mga mata ni Marco, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang kanyang balikat, ang kanyang pababa sa kurba ng kanyang dibdib na buparin at siksik. Ang ganda mo, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ang pakamangha. Niyakap ni Elisa ang kanyang sarili, isang kilos ng hiya at pagiging mahina. 20 taon na ang nakalipas mula nang may isang lalaking tumingin sa kanya sa ganitong paraan, ngunit si Marco ay umiling. Kinuha niya ang kanyang kamay at inilayo ang ito sa kanyang katawan. Huwag mong itago, sabi niya. Hinubat niya ang basang t-shirt, inilalantad ang kanyang matipunong dibdib at tiyan. Pagkatapos ay ang kanyang shorts, at sila'y nakatayo sa harap ng isa't isa, makaiba ang edad, makaiba ang karanasan, ngunit pinaisa ng isang pagnanasang hindi na kayang labanan. Binuhat siya ni Marco at marahang inihiga sa kama. Ang malambot na kumot ay malamig sa kanyang mainit na balat. Yumuko si Marco at sinimulang tuklasin ang kanyang katawan, hindi sa paraang nakmamadali, kundi sa paraang sumasamba. Ang kanyang mahalik ay mabagal at puno ng pag-ingat, na parang si Elisa ay isang bagay na babasagin. Mula sa kanyang lig, sa kanyang balikat, pababa sa pagitan ng kanyang dibdib. Sa bawat halik, sa bawat haplos, isang ungol ang kumakawala mula sa lalamunan ni Elisa. At kasama ng bawat ungol ay isang salitangang patutol na nawawalan ng saysay. Diyos ko, Marco. Sabi niya sa gitna ng kanyang pahingal, ang kanyang daliri ay humahipit sa buhok ni Marco. Ang anak ko, si Mara. Ang pangalan ng kanyang anak ay isang lason at isang parusa sa kanyang galabi. Ito ay isang desperadong pagtatangka na kumapit sa kanyang tungkulin, sa kanyang katinuan. Ngunit ang kanyang katawan ay may sariling isip. Ito ay sumasagot sa bawat paggalaw ni Marco, bumabaluktot, humihingi ang higit pa. Ang kanyang protesta ay naging isang panahoy ng kasiyahan. Ang paglaban ay naging isang paksuko. Ang silit ay napuno ng tuno ng kanilang pahinga, ng halik, ng dampingang balat, lahat ay sinasabayan ng walang tigil na patak ng ulan sa labas. Ito ay isang bagyo sa loob at labas. Ang bawat paggalaw nila ay isang sayaw ng pagnanasa at pagkakasala. Ang bawat sandali ang kaligayahan ay may katumbas na bigat ng pagtataksil. Para kay Elisa, ito ay ang pag-ibang isang dam na 20 taon niyang itinayo. Ang lahat ng kalungkutan, lahat ng pangungulila, lahat ng hindi natupad na pagnanasa, ay bumuhos sa isang gabi. At habang nararating nila ang rurok ng kanilang pagsasama,
Ang kanyang sigaw ay isang halon ng sugdulang kasiyahan at sugdulang sakit. Pagkatapos, ang tanging natira ay katahimikan. Nakahiga sila sa gitnang nagulong kumot, ang kanilang mga katawan ay makayakap pa rin, basang-basang ang pawis. Ang kandila ay patuloy na naglalaro sa kanilang mga hubad na katawan. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng humina. At sa pagitan ng badyo, ang katotohanan ay nagsimulang bumalik. Ang bigat ng kanilang ginawa ay dahan-dahang lumapa sa kanilang mga balikat. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Nakatingin lamang si Elisa sa kisame. Ang luha ay tahimik na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang nga mata. Nakuha niya ang isang gabing puno ng paalap, ngunit alam niyang ang kapalit nito ay isang habang-buhay na pagsisisi. Ang unang gumising ay si Elisa. Hindi dahil sa sikat na araw na marahas na tumatagos sa siwang ng kanilang kurtina, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang bigat at init ng isang katawan sa tabi niya. Sa isang maikling, naantok na sandali, isang alaala ng nakaraan ang bumisita sa kanya, isang multo ng kapanatagan ng pagiging asawa. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mamata at makita ang muha ni Marco na payapang natutulog sa tabi niya, ang alaala ay naging isang bangungot. Ang init ay naging isang nakapapasong hiya. Ang lahat ng nyari kagabi, ang ulan, ang dilim, ang halik, ang pagsuko ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon, nilulunod siya sa katotohanan ng kanyang ginawa. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kama, inalis niya ang braso ni Marco na nakayakap sa kanyang baywang. Bawat galaw niya ay maingat, takot na magising ang lalaking katabi niya, takot na harapin ang mata nito sa liwanag ng umaga. Nang makatayo na siya, pinulot niya ang kanyang nga damit na nakakalat sa sahi na parang nga ebidensya ng isang krimen. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi niya kilala. Ang kanyang nga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit ngayon ay mayroon ng bagong bahid, isang bahid ng dumi, ng kasalanan. Ang kanyang malabi ay bahagyang maga, isang paalala ng gabawal na halik. Nagilamos siya ng paulit-ulit, kinukusot ang kanyang mukha na parabang kaya niyang hugasan ang lahat ng alaala, ang lahat ng pakiramdam. Ngunit ang hiya ay nakakapit sa kanyang balat na parang pangalawang balat. Paglabas niya ang banyo, gising na si Marco. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakayuko, ang ngasiko ay nakapatong sa kanyang nga tuhod. Ang damit ni Ricardo na ipinahiram niya dito kagabi ay nakatupi ng mayos sa paanan ng kama. Nang maramdaman ni Marco ang kanyang presensya, naangat ito ang tingin. At sa isang saglit, natama ang kanilang nga mata, ngunit walang natirang pagnanasa mula kagabi. Ang naroon ay isang malawak na espasyo ang pakailang ng pagsisisi. Mabilis na umiwas ng tingin si Elisa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa anumang siga. Ang bawat pahinga, ang bawat kaluskos, ay tila isang malakas na ingay sa loob ng silid na puno ng tensyon. Elisa. Nagsimulang maksalita si Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Mabihis ka na, putol ni Elisa, ang kanyang boses ay walang emosyon, na parang nakikipausap sa isang estranghero. Tumalikot siya, na kunwaring inaayos ang magamit sa kanyang tokado, ayaw niyang makita ang kahubaran nito, isang kahubaran na kagabi lamang ay kanyang niyakap. Walang salitang namutawi habang si Marco ay nagbibihis. Ang bawat kilos, ang pagsuswat ng pantalon, ang pagbubutonas ng polo ay tila isang ritual ng pagbabalik sa kani-kanilang nga mundo, sa kanilang nga totoong papel. Siya ang ina, at ito ang kasintahan ng kanyang anak. Bumaba sila sa hagdanan na may distansya sa pagitan nila, na parang dalawang taong hindi makakilala. Ang sala, na naging saksi sa kanilang paisa kagabi, ay maliwanag na ngayon, naliligo sa sikat ng araw. Ang lahat ng bakas ang bagyo ay nawala na, ngunit ang bagyo sa loob nila ay nagsisimula pa lamang. Sa kusina, ang natunaw na kandila sa ibabaw ng platito at ang dalawang tasa nga paay nga piping saksi sa kanilang kasalanan. Automatikong kumilos si Elisa, naksalang siya ng bagong kape, ang kanyang nga galaw ay mekanikal. Ang pag-aalo ng kape ay isang paraan para maiwasan ang pag-usap na alam niyang dapat mangyari, ngunit pareho nilang hindi alam kung paano sisimulan. Nakatayo lamang si Marco sa gilid, hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Ang dating kumpiyansa niya ay nawala, napalitan ng isang halatang pakabalisa. Pinapanot niya si Elisa, ang likod nito na nakaharap sa kanya, ang tensyon sa kanyang nga balikat. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad,
Ngunit anong sasabihin niya? Ang salitang sorry ay tila isang insulto sa lakingang kanilang kasalanan. At sa gitna ng mabigat na katahimikang iyon, isang tunog ang biglang bumasa dito ang matinis na paring ng telepono ni Elisa na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Sabay silang napalingon dito, na parang isang bombang sasabog. Sa screen ng telepono, isang pangalan ang kumikinang, Mara. Natigilan si Elisa. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Tumingin siya kay Marco. At sa mga mata nito ay nakita niya ang sarili niyang takot. Ang teleponong iyon ay hindi lamang isang aparato. Ito ang tulay sa mundong kanilang sinira, ang tinik ng inosenteng taong kanilang pinagtaksilan. Sa pangalawang ring, nangingini na inabot ni Elisa ang telepono. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at nang sagutin niya ito, ang kanyang boses ay milagrosong naging kalmado at masaya. Anak, napatawa ka. Kumusta? Okay ka lang ba diyan? Ang kanyang paarte ay perpekto. Ang sinumang makakarinig ay maniniwalang siya ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Ngunit si Marco, na nakatayo ilang talampakan lamang ang layo, ay nakikita ang panginginih ng kanyang gakamay, ang pamumutlang ng kanyang muha. Okay lang po, ma. Grabe ang ulan kagabi, no? Ang lakas ng kulo at kidlat. Ang masiglang boses ni Mara sa kabilang linya ay parang isang patalim sa kanilang mga tainga. Buti na lang po safe kami dito kina Cheska. Kayo po, ma? Okay lang po kayo diyan maisa. O naman, anak, sagot ni Elisa. Pilit na pinapasigla ang boses. Malakas nga ang ulan pero okay lang ako, medyo nakakatakot lang maisa. Bawat salita ay isang kasinungalingan. At bawat kasinungalingan ay nakdaragdag sa bigat ng kanyang dibdib. Siya nga po pala, ma, patuloy ni Mara, walang kamalay-malay. Pakisabi po kay Marco, thank you so much sa pag-alala, ha? Ang sweet niya ma, text siya ng text kagabi, tinatanong kung okay lang ako, kung nakakakain na ako. Sabi ko nga sa kanya huwag na mag-alala. Sa pagkarinig nun, napatingin si Marco kay Elisa, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hiya. Ang detalyeng iyon na habang kayakap niya ang ina ay nagagawa pa niyang ma-text sa anak ay isang sampal ng katotohanan. Isang patunay kung gaano kalalim ang kanilang panloloko. Si Elisa, sa kabilang banda, ay parang sinaksak. Naramdaman niya ang paakyat ng abdo sa kanyang lalamunan. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Ganun ba? Sige, sasabihin ko. Mabait talaga si Marco. Sige po ma. Ma-ready na po kami. Baka mamayang hapon na po ako umuwi. I love you ma. I love you too, anak. Maingat ka, sabi ni Elisa. Ang huling masalita ay halos mabasak. Pakababa niya ngang telepono, ang pekang ngiti ay naglaho. Ang enerhiya na kanyang ginamit sa pag-arte ay biglang nawala, at siya ay napasandal sa pada, tila nawalan ng lakas. Ang katahimikan na bumalik ay mas masahol pa ngang 10 beses. Puno ito en mga salita ni Mara, mga salitang puno en tiwala at pagmamahal. Sa wakas, humakbang si Marco palapit. Elisa, ako. Humarap si Elisa sa kanya. Sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang nga mata ay walang bakas ng pagnanasa o init. Ang naro ay isang malamig na apoy galit-galit kay Marco, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit matalim na parang kutsilyo. Kunin mo ang madamit mo at umalis ka na. At parang awa mo na, Marco, dakdak niya, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasak, huwa na huwa mong sasaktan ang anak ko. Isang utos na impossible. Isang pakiusap na huli na. Dahil ang sakit ay naitanim na nila kagabi, sa loob ng kanyang kama, sa ilalim ng parehong bubong kung saan pinalaki niya ang kanyang anak. Walang nagawa si Marco kundi tumango, talunan at puno ngang kahihiyan. Tahimik siyang lumabas en kusina, at ilang sandali pa ay narinig ni Elisa ang paksara en kanilang pinto. Naiwan siyang maisa, nakatayo sa gitna ng kanyang maliwanag na kusina, na ngayon ay tila isang malamig at dayuhang lugar. Ang masayang boses ni Mara ay umuli-ulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa sa katahimikang nilihangang kanilang kasalanan. Ang araw na sumunod sa umaga ng kanilang pagkakasala ay binalot ng isang malamig at makapal na yelo. Ipinangako ni Elisa sa kanyang sarili na ang nangyari ay isang pagkakamali, isang kahinaan na dalaeng bagyo at eng alaeng kalungkutan,
at hindi na kailanman maulit. Itinayo niya muli ang pader sa paligid ng kanyang puso, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Tuwing dumarating si Marco para sunduin si Mara, gagawa siya ng dahilan para hindi ito makita. Minsan, sasabihin niyang masakit ang kanyang ulo at nasa silid lamang siya. Minsan, sasabihin niyang kailangan niyang bumalik sa flower shop dahil may biglang order. Ang bawat paiwas ay isang maliit na parusa sa kanyang sarili, isang paalala na hindi siya karapat-dapat na humarap sa binata o sa kanyang sariling anak. Nararamdaman ni Marco ang paiwas na iyon at tinanggap niya ito bilang kanyang kaparusahan. Hindi niya ito pinilit. Sa tuwing nasa bahay siya, ang kanyang mga mata ay laging naghahanap sa anino ni Elisa, ngunit laging bigo. Ang kanyang pakikitungo kay Mara ay naging alanganin. Nawala ang dating sigla, napalitan ito ngang isang bigat, isang pagkabalisa na hindi niya may paliwanag. Napansin ito ni Mara. May problema ba, Baba? Tanong nito isang hapon habang makasama sila. Parang ang lalim lagi ng inisip mo. Kayo ba ni Mama, may hindi pa kakaunawaan? Mabilis na umiling si Marco, gumawa ngang isang palusot tungkol sa stress sa trabaho, ngunit ang tanong ni Mara ay isang sampal sa kanya, isang paalala na ang kanilang lihim ay nagsisimula nang maiwan ng lason sa lahat ng kanilang relasyon. Sa gabi, ang giyera ay nagaganap sa isipan ng bawat isa. Si Elisa ay nakahiga sa kanyang kama, sa mismong kama kung saan sila nakasala, at ang alaala ng gabi na iyon ay isang multong hindi siya tinitigilan. Sa isang iglap, nandidiri siya sa sarili, sa kanyang kahinaan, sa kanyang kataksilan. Ngunit sa susunod na sandali, ipipikit niya ang kanyang nga mata at maalala niya ang pakiramdam ng gabraso ni Marco sa kanyang baywang, ang init ng ngahalik nito, ang pakiramdam na maging buhay, na maging isang babae muli pagkatapos ng napakahabang panahon. At ang kanyang katawan, ang taksil niyang katawan, ay tutugon sa isang bahagyang pangingini ng pananabik. Si Marco naman, sa kanyang tahimik na apartment, ay binabagabak ng parehong nga imahe. Ang inosenteng mukha ni Mara at ang puno ngang pagnanasang mukha ni Elisa ay nagsasalitan sa kanyang isipan. Mahal niya si Mara, o yun ang paniniwala niya. Ngunit ang kanyang naramdaman para kay Elisa ay ibang-iba, isang connection na mas malalim, isang attraction na mas mapanganib at mas matindi. Ang paiwas ni Elisa, imbes na patayin ang kanyang pagnanasa, ay lalo pa itong pinaalab. Ito ay naging isang hamon, isang pader na gusto niyang gibain. Ang yelo sa pagitan nila ay nagsimulang makaroon ng lamat isang linggong gabi. Ipinilit ni Mara na makaroon sila ang isang espesyal na hapunan dahil karawan ng kanyang yumaong ama. Para kahit papaano, makasama pa rin tayo sa araw niya, sabi ni Mara, at si Elisa ay walang nagawa kundi pumayag. Walang lugar para sa paiwas. Muli, silang tatlo ay nasa hapagkainan. Ngunit ang hangin ay mas mabigat na ngayon. Ang dating magaan na kwentuhan ay napalitan ng isang formal at maingat na pag-usap. Si Mara, sa kanyang kawalang malay, ang nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawang pampang na ayaw magtakpo. At ang mga sulyap ay bumalik. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang bawat pagtatamangang kanilang nga mata sa ibabaw ng mesa ay hindi na isang simpleng paganga. Ito ay isang pausap na puno ng masalitang hindi masabi. Naalala ko ang lahat. Patawarin mo ako. Galit ako sa iyo. Gusto kitang muli. Sa isang pagkataon, sabay nilang inabot ang isang mangkok ng kanin. Ang kanilang makamay ay nadikit sa loob lamang ng isang segundo, ngunit ang epekto nito ay parang isang malakas na boltahe ng kuryente. Sabay silang napapitla, binawi ang kanilang makamay na parabang napaso. Nakita ni Mara ang kilos na iyon. Okay lang kayo? Tanong niya. Nagtataka. Oh, anak, mabilis na sagot ni Elisa, ang kanyang puso ay kumakarera. Medyo nagulat lang ako. Ang maliit na insidenteng iyon ang nagsira sa kanilang pinakasunduang katahimikan. Nang gabing iyon, hating gabi na, habang nakahiga si Elisa sa kanyang kama at hindi makatulog, umilaw ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya sinabi ngunit alam na alam niya kung kanino. Hindi ako makatulog. 3 salita lamang, ngunit sapat na iyon para guluhin ang buong sistema niya. Ang unang reaksyon niya ay burahin ito, huwag pansinin, ituloy ang kanilang pag-iwas. Ngunit tinitigan niya ang screen, at ang masalitang iyon ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang kalungkutan ng gabing iyon ay napakabigat, at sa isang iglap,
Naramdaman niyang ayaw na niyang mag-isa. Pagkatapos ang isang oras ang pakikipaglaban sa sarili, nanginginig ang mga daliring na type siya ang sagot. Ako rin. Ang dalawang salitang iyon ang nagbukas ang isang bawal na pinto. Nagsimula ang kanilang ngalihim na pausap. Tuwing gabi, kapag sigurado ng tulog si Mara, sila ay mapapalitan ng mensahe. Hindi nila direktang pinausapan ang nangyari. Sa halip, pinag-usapan nila ang bigat na nararamdaman nila, ang kanilang pagkakasala. Ito ay isang uri ng kumpisalan, ngunit ang kanilang pari ay ang kapwa nila makasalanan. Hindi ito tama, teks ni Elisa. Alam ko, sagot ni Marco. Pero hindi ko kayang kalimutan. Ang kanilang mga pag-usap ay muling naktayo sa tulay ng kanilang damdamin, ngunit ngayon, ito ay mas matibay, gawa sa pinahalong pagkakaunawaan at pinaksaluhang kasalanan. Ang pagnanasa na kanilang itinatago ay hindi namatay, ito ay nagbago lamang ng anyo. Mula sa isang pisikal na atraksyon, ito ay naging isang adiksyon, isang lagnat na unti-unting umaakyat at tumutupo sa kanilang katinuan. Ang mateks ay hindi na sapat, ang alala ay humihingi ng katotohanan. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang palitan ng mensahe, na-type si Marco nga salitang napabago sa lahat. Kailangan kitang makita. Tayo lang. Nabasa ni Elisa ang mensahe at napahawa sa kanyang dibdib. Ito na iyon, ang patawid sa linya na walang balikan. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng huwak. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, ay sumisigaw ng ibang sagot. Ang alaala na pakiramdam na maging hinahawakan, hinahalikan, sinasamba, ay isang drogang mas malakas kaysa sa kanyang takot at konsensya. Si Mara ay may 2 araw na school leadership training sa darating na Sabado at Linggo. Ang bahay ay muling maiwan sa kanya. Ito ay isang perpektong pagkakataon, isang paanyaya mula sa demonyo. Na-type siya ng kanyang sagot, ang kanyang daliri ay malamig na parang yelo. Sa Sabado, kapag nakaalas na siya, ang kasunduan ay nabuo na. Hindi na ito isang aksidente. Hindi na ito isang pagkakamali na dalangang bagyo. Ito ay isang plano, isang intensyon, isang sadya at kinusa na pagtataksil. Ang lagnat ay umabot na sa rurok nito, at alam nilang pareho na ang tanging lunas ay ang muling paglapit sa apoy, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkasunog nilang dalawa. Ang Sabado ng umaga ay dumating na may dalang isang perpektong panahon, isang kabalintunaan sa namumuong bagyo sa loob ni Elisa. Hinatid niya si Mara sa meeting point para sa school trip nito. Ang yakap ay mas mahigpit, ang halik sa pisngi ay mas matagal. Maingat ka, anak, pauli-ulit na sabi ni Elisa, ang bawat salita ay isang pagtatangka na hugasan ang sarili niyang budi. I love you, Ma. Masayang sagot ni Mara bago sumakay sa bus, walang kamalay-malay na ang kanyang pag-alis ay ang hudyat para sa pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay. Pagbalik ni Elisa sa bahay, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa kawalan ni Mara, at ang kawalan na iyon ay sumisigaw sa pagkakataong kanilang lilihain. Hindi na ito ang bahay ng isang pamilya. Ito ay isang pugat na inihanda para sa isang bawal na pag-ibig. Walang paalinlangan. Walang paurong sulong. Ang lahat ng pakikipaglaban sa sarili ay naganap na sa mga gabing nagdaan. Ang desisyon ay nabuo na. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang paghihintay. Pumasok siya sa kanyang banyo at naligo ng matagal, ginamit ang pinakamabangong sabon at langis na kanyang itinatago. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi na sinusuri ang kanyang napakakamali, kundi inihahanda ang kanyang sarili. Nasuot siya ang isang manipis na roba na gawa sa seda, isang kasuotan na hindi para sa isang ina na nagluluksa, kundi para sa isang babaeng naghihintay sa kanyang manginibig. Ang bawat kilos niya ay sadya, bawat galaw ay may kahulugan. Nang tumuno ang doorbell eksakto alas 10, ang kanyang puso ay hindi kumabo sa takot, kundi sa isang masiding pananabik. Binuksan niya ang pinto. Si Marco. Nakatayo. Dala ang isang maliit na toolbox, isang props para sa kanilang palabas, isang kasinungalingan na pareho nilang hindi na kailangan. Nakatitigan sila. Ang lahat ng salita ay nawalan ng saysay. Nakita niya sa mga mata ni Marco ang isang gutom na hindi na kayang itago, at nakita ni Marco sa kabuuan ni Elisa ang isang imbitasyon, isang pasuko. Pumasok si Marco at isinara ang pinto. Ang pagklik ng seradura ay isang deklarasyon. Sa pagkakataong ito,
Sila ang may kontrol. Walang bagyo, walang brownout, tanging ang kanilang sadya at kusanglup na desisyon. Bago pa man makapagsalita si Marco, hinila na siya ni Elisa palapit at hinalikan. Ang halik na ito ay ibang-iba sa una. Walang paalinlangan, walang hiya. Ito ay marahas, mapuso, at puno ang lahat ng pananasang kanilang kinimkim sa loob ng maraming araw. Tinugon ito ni Marco ng may parehong CD. Ang kanyang nakamay ay mabilis na gumapang sa likod ni Elisa. Hinila ito palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. Ang toolbox ay bumaksak sa sahig. Ang tunog ng kumakalansing na metal ay nawala sa gitna ng ingay ng kanilang mahali. Mula sa may pintuan, dinala nila ang kanilang paalap sa sala. Ang sala, kung saan sila madalas umupo bilang isang pamilya. Kung saan nanonood ng pelikula si Mara, ay naging unang saksi sa kanilang paglalaro in apoy. Itinula ni Marco si Elisa sa sofa, ang seda nitong roba ay bumukas, inilalantad ang lahat. Ang kanilang damit ay madalyang hinubad, walang paingat, walang pasensa. Ang kanilang katawan ay muling nagtakpo, hindi na sa dilim, kundi sa liwanag na araw na pumapasok sa bintana. Ang lahat ay nakalantad, ang kanilang kahubaran, ang kanilang kasalanan. Ang kanilang pagsasama ay hindi na isang mabagal na sayo. Ito ay isang bagyo, isang desperadong paangkin sa isa-isa. Marco, hingal ni Elisa sa gitna ng kanilang pag-iisa, mali ito, alam nating napakali nito. Hindi ito isang protesta, kundi isang pag-amin, isang pagbabahagi sa bigat ng kanilang ginagawa. Kung mali ito, sagot ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit sa lit ni Elisa. Bakit pakiramdam ko ito lang ang tanging tama sa buhay ko ngayon? Ang masalitang iyon, bagamat punong kasinungalingan sa sarili, ay ang tanging katotohanan gusto nilang paniwalaan sa sandaling iyon. Hindi sila nagtagal sa sala. Na parang 2 taong nasa isang panaginip, sila ay tumayo at naglakad patungo sa kusina, makahawak kamay, magahubad na katawan na walang pakialam. Ang kusina, ang lugar ng kanilang unang halik. Ngunit ngayon, hindi na sila sa dilim. Ang malamig na tiles ay naramdaman ni Elisa sa kanyang likod nang marahan siyang isandal ni Marco sa hapak kainan, ang mismong hapak kung saan sila nasasalo-salo bilang isang pamilya. Dito, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, ang kanilang paisa ay naiba ng anyo. Naging mas mabagal ito, mas mapanuri. Tinitigan ni Marco ang katawan ni Elisa na parang isang obra maestra. Ang kurba ang kanyang balakang, ang lambot ang kanyang tiyan, ang kabuuan ng kanyang gadibdib. Hinaplos niya ang bawat pulgada nito, kinakabisado ang bawat linya, ang bawat marka. Siya ay isang manlalakbay na sa wakas ay natakpuan ang lupang matagal na niyang hinahanap. At si Elisa, sa unang pagkakataon, ay hinayaan ang sarili na maging isang sining, isang bagay na dapat hangaan at sambahin, tinatanggap ang bawat haplos at halik ng walang pagtutol. Ang kanilang paglalakbay ay hindi natapos doon. Umakyat sila sa hagdanan, patungo sa silid ni Elisa, ang pinakabanal na lugar ng kanilang kasalanan. Sa pagkakataong ito, ang pagpasok nila ay hindi na puno ng kaba. Ito ay isang pagbabalik. Isang pauwi sa lugar kung saan sila unang naging isa. Inihiga siya ni Marco sa kama, at ang kanilang pagsasama ay muling naiba nga anyo. Hindi na ito ang purong pagnanasa sa sala, o ang pagsamba sa kusina. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit. Ang kanilang maggalaw ay naging mabagal. Puno ng damdamin. Tinitigan nila ang isa't isa sa mata habang sila ay magkaisa, at sa mamata na iyon ay nakita nila ang parehong bagay, isang kaluluwang ligaw at nalulunod. Ang kanilang paisa ay naging isang pagluha. Ang bawat tula ay isang paamin ng kanilang paisa. Ang bawat ungol ay isang panahoy para sa kanilang nawawalang katinuan. Niyakap nila ang isa-isa ng mahigpit, na parang sa pagyakap na iyon ay kaya nilang takasan ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay naroon, sa bawat dampi, sa bawat halik. Sila ay 2 taong sinisira ang lahat para sa ilang sandali ng paglimot. Nang matapos ang lahat, nakahiga silang makayakap, basang-basa ng pawis, ang kanilang mapahinga ay unti-unting kumakalma. Sa labas, ang araw ay mataas pa rin, ngunit sa loob ng silid, sa loob nila, isang kadiliman ang bumalot. Walang pakailang, walang hiya, tanging isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikan na nagsasabing wala ng atrasan. Tinawid na nila ang lahat ng linya. Sila ay tuluyan ng lumubog sa kailaliman ng kanilang pagkakasala, at sa pagkakataong ito,
pareho nilang alam na maaring hindi na sila kailanman muling makakaahon pa. Ang umaga ng linggo ay dapat sanay huling yugto ng kanilang ninakaw na paraiso. Si Mara ay mamayang hapon pa darating, ang bahay ay sa kanila pa. Matapos ang isang gabing punoing paalap, sila ay gising na, nakahiga sa kama, ang kanilang gahubat na katawan ay makayakap sa ilalim ng manipis na kumot. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa silid, ngunit hindi na ito ang marahas na liwanag ng pagsisisi, kundi isang mainit at malambing na liwanag na tila basbas sa kanilang kasalanan. Natatawanan sila ng mahina, nakukwentuhan ng mabagay na walang kabuluhan, napapakain sa isa't isa ng magkapiraso ng mangga mula sa isang platong nakapatong sa kanilang tabi. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang ina at ang kasintahan ng anak. Sila ay si Elisa at si Marco lamang, 2 taong natakpuan ang isang mapanganib ngunit hindi mapantayang kaligayahan. Ang kanilang konsensya ay pansamantalang natutulok, binigyan ng pahinga mula sa walang tigil na pagpaparusa. Ang kanilang pag-iingat ay tuluyan nang nawala. Naging kampante sila sa loob ng kanilang munting mundo. Sa gitna nga isang halik, isang tunog mula sa labas ang biglang pumutol sa kanilang idolo. Ang pamilya na tunog ngang isang tricycle na humihinto sa tapat ng kanilang gate na sinundan ng kalansing ng tarangkahan na bumukas. Nakatinginan sila, ang ngiti ay naglaho sa kanilang nga mukha. Sino yun? Tanong ni Marco. Hindi ko alam, sagot ni Elisa. Umupo ng tuwid, ang kanyang puso ay nasimulang kumabo ng mabilis, masyado pang maaga para kay Mara. At pagkatapos ay narinig nila ito. Isang boses na masaya at punong buhay, isang boses na pareho nilang kilala, isang boses na hindi dapat naroon. Ma, umuwi na po ako. Nakakaproblema sa tubak doon sa retreat house kaya pinawi na kami ng maka. Surprise! Ang salitang surprise ay tumama sa kanila na parang isang bala. Ang mundo ni Elisa ay gumuho. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha, napalitan ng isang nakakakilabot na pamumutla. Napatingin siya kay Marco. At ang nakita niya sa mga mata nito ay ang sarili niyang lagim. Ang kanilang munting paraiso ay naging isang bitag. Ang kanilang kaligayahan ay naging isang purong, hindi natitina na takot. Ang katotohanan, sa anyo ni Mara, ay nasa labas ng kanilang pinto. Diyos ko, Marco, bulong ni Elisa, ang kanyang boses ay nangingini sa pagkasinda. Isang alon and adrenaline ang bumuhos sa kanilang mga ugat. Ang pagiging kampante ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na mabuhay. Bilis! Umalis ka na! Sa likod dumaan. Nasimula ang isang magulo at puno ang takot na pakilos. Tumalon si Marco mula sa kama, na mamadaling pinupulo ang kanyang madamit na nakakalat sa sahig. Si Elisa naman ay mabilis na nabihis ng kanyang roba, ang kanyang kamay ay nangingini ng husto na halos hindi niya may pasok sa manggas. Ang kama, na ilang minuto lamang ang nakalipas ay pugat ng kanilang pagmamahalan, ay isang magulong ebidensya ang kanilang kasalanan. Ang plato ng mangga, ang 2 baso, ang nagulong kumot. Ayusin mo ang kama. Utos niya kay Marco habang siya naman ay mabilis na tinipon ang mapinakainan. Narinig nila ang tunog ng susi na pumapasok sa seradura ng pinto sa harap. Wala na silang oras. Ang toolbox ko. Sabi ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Hayaan mo na. Umalis ka na, bilis. Tula ni Elisa sa kanya palabas ng silid. Habang tumatakbo si Marco pababa sa hagdan patungo sa kusina at sa pinto sa likod, si Elisa naman ay huminga ng malalim, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili, sinubukang mag-isip ng isang kwento, isang kasinungalingan na magliligtas sa kanilang lahat. Ang pinto sa harap ay bumukas. Ma? Nandito ako sa taas, anak. Pababa na? Sigaw ni Elisa, pilit na pinapasaya ang kanyang boses. Narinig niya ang mahinang paksara ng pinto sa likod. Nakatakas si Marco, o iyon ang akala niya. Bumaba si Elisa sa hagdanan, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. Niyakap niya si Mara. Anak, namiss kita. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na pala ng maaga? Surprise nga po, ma. Grabe, namiss ko rin po kayo. Sabi ni Mara, yumakap ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, huminto si Mara. Kumalas siya ng bahagya at tiningnan ang kanyang ina. Ma, bakit po parang hingal na hingal kayo? At bakit po nakaganyan kayo? Tanghali na po ah.
Ang roba na suot ni Elisa, ang kanyang magulong buho, ang kanyang pamumutla. Ang unang piraso ang isang palaysipan na ayaw buuin ni Mara. Kakatapos ko lang maglinis, anak. Medyo napagod ako, palusot ni Elisa, umiwas sa tingin ng anak. Pumasok si Mara sa loob ng bahay, iginala ang kanyang mata. At pagkatapos, naamoy niya ito. Isang pamilyar na amoy, ang pabango ni Marco. Napakalakas nito sa sala. Lumapit siya sa kanyang ina, na kunwaring inaayos ang buhok nito, ngunit ang totoo ay inaamoy niya ito. At naroon nga, ang amoy ng niyang kasintahan, na nakahalo sa amoy ng niyang ina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. May bisita po ba tayo, ma? Tanong niya, ang kanyang boses ay maingat. Tumingin siya sa lababo sa kusina at nakita ang 2 tasa ng kape at 2 platito. Nahuli si Elisa. Ang kanyang isip ay blanko. Anak, dumating ang kumare ko kanina, si Loida. Nakape lang kami. Isang pangalan, isang kasinungalingan. Ngunit ang kasinungalingan ay may maikling buhay. Dahil sa tabi ng pintuan sa harap, nakita ni Mara ang isang bagay na napatigil sa kanyang pahinga. Ang aso na toolbox ni Marco. Ang toolbox na laging dala nito sa kanyang sasakyan. Hindi ito maaring pag-aari ng kumare Loida ng niyang ina. Kay Marco po ito, di ba, ma? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay nawalan na ang dating sigla. Napalitan ito ng isang lamig, isang bigat. Itinuro niya ang toolbox. Napunta po ba siya rito? Walang nagawa si Elisa kundi aminin ang isang bahagi ng katotohanan para paktakpan ang isang mas malaking kasinungalingan. Oh, anak. Napadaan siya kaninang umaga. May tiningnan lang siyang sira sa ilaw sa kusina. Ang kanyang masalita ay tila sinasakal. Hindi naksalita si Mara. Tumingala siya at tiningnan ang ilaw sa kusina. Pagkatapos ay tumingin siya sa 2 tasang kape, sa magulong sofa sa sala, sa kanyang ina na nakasuot ng sedasagit ng araw at amoy na amoy ang pabango ng kanyang kasintahan. Ang piraso ng palaysipan ay nasimulang makabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakasakit, isang larawan na hindi niya kayang tanggapin. Bakit kailangan ng 2 tasa ng kape para ayusin ang isang ilaw? Bakit kailangang maging ganito itsura ang kanyang ina? Bakit narito si Marco gayong linggo ngayon at dapat ay kasama nito ang pamilya nito? Hindi siya natanong pa. Hindi siya sumiga. Ngunit ang init sa kanyang mata ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na bilang isang anak na puno ng pagmamahal, kundi bilang isang babaeng pinagtataksilan. Ang masayang sorpresa ng kanyang pag-uwi ay naging isang tahimik at nakakakilabot na investigasyon. Hindi na kailangang itanong, ngunit ang masalita ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, matalim na parang bubok. Ano ang ginagawa ninyo, ma? Ang pundasyon ng kanilang tiwala ay nabasa na, at alam ni Elisa, habang nakikita ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak, na ang kanilang lihim, gaano man nila ito subukang itago, ay nasimula ng kumalat na parang lason. Ang bahay, na dating isang kanungan ng init at pagmamahalan, ay naging isang malamig na bilangguan. Ang araw na sumunod sa biglaang pag-uwi ni Mara ay puno ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang siga. Ang lihim na ibinabahagi nina Elisa at Marco ay hindi na isang sikreto na nakatago sa dilim. Ito ay isang lason na kumalat na sa hangin, sa pagkain, sa bawat salitang binibitawan nila, at sa bawat salitang hindi nila kayang bitawan. Ang pundasyon ng kanilang pamilya ay hindi na lamang may lamat. Ito ay nagsisimula ng gumuho. Si Elisa ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang dating mahinahon at mainit na presensya ay napalitan ng isang hindi mapakaling pagkabalisa. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto, ang bawat paring ng telepono, ay nakdudulo sa kanya ng biglaang patibok ng puso. Nabubuhay siya sa isang tuloy-tuloy na takot, naghihintay sa sandaling ang lahat ay mabubunyak. Ang kanyang magabi ay walang tulog, ginugugo sa paulit-ulit sa kanyang isipan ng kanilang nga pagkakamali. Sinusubukang hanapin ang eksaktong sandali kung saan niya sana kayang humindi, kung saan niya sana kayang talikuran ang tukso. Ngunit wala siyang makita. Ang alaala ng sandali nila ni Marco, na dati isang lihim na nakbibigay buhay sa kanya, ay isa na ngayong bangungot na gumigising sa kanya sa gabi, basang-basa ng malamig na pawis.
Ang pakiramdam na maging buhay sa mga bisik ni Marco ay napalitan ng pakiramdam na unti-unti siyang pinapatay ngang sarili niyang konsensya. Si Marco naman ay nakakulong sa sarili niyang impayano. Ang bawat pakikita nila ni Mara ay isang pagsubok. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat I love you ay isang kasinungalingan na tila dumidikit sa kanyang dila. Paano niya haharapin ang babaeng ito na nakbibigay sa kanya ng buong tiwala? Gayong sa likod nito ay pinagtaksilan niya ito sa paraang pinakamasakit. Kapag dinadalaw niya si Mara sa bahay nila, ang hangin ay halos hindi niya kayang hingahin sa bigat. Pinipilit niyang iwasan si Elisa, ngunit ang mismong pag-iwas na iyon ay isang malakas na paamin. Si Mara, na hindi na ang dating masayahin at walang muwang na dalaga, ay nanonood, lagi siyang nanonood. Ang pinakamatinding pagbabago ay nangyari kay Mara. Ang kislap sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Naging isang tiktik siya sa sarili niyang pamamahay, naghahanap ng ebidensya, nag-uunay ng pangyayari. Ang bawat kilos ng kanyang ina, bawat salita ni Marco, ay kanyang sinusuri. Ang dating matamis na dalaga ay naging isang mangangaso, at ang kanyang hinahanap ay ang katotohanang alam niyang duduro sa kanyang puso. Isang gabi, habang nahahapunan, sinubukan ni Mara ang isang pain. Ma, naalala ko po pala, sabi niya sa isang kaswal na tono. Sabi ni Marco, nag-usap daw po kayo nun tungkol sa mga halaman na maganda ilagay sa garden ng bago nilang project. Ano po ulit yung mga sinabi niyo? Natigilan sina Elisa at Marco. Ang kanilang mga mata ay sandaling naktama sa ibabaw ngang mesa isang mabilis, puno ngang takot na sulyap bago mabilis na umiwas. Walang ganoong pausap na nangyari. Ah, hindi ko na matandaan, anak. Sagot ni Elisa, pilit na ngumingiti. Marami na rin kasi akong iniisip. Ganun po ba? Sabi ni Mara. Ang kanyang tini ay malamig. Akala ko po kasi, sabi ni Marco, napakagaling daw po nga suggestion niyo. Isang bitak, isang kasinungalingan na inihagis niya para makita kung sino ang kakagat. At sa katahimikan at pag-iwasan ng dalawa, nakuha na niya ang kanyang sagot. Hindi na siya natanong tungkol sa toolbox, o sa amoy ng pabango, o sa dalawang tasa ng kape. Alam niyang hindi amin ang nga ito. Sa halip, nasimula siyang magmasid sa mga pattern. Napansin niya ang kanyang ina ay biglang naglagay ng password sa telepono nito, isang bagay na hindi nito ginagawa dati. Isang hapon, nakpaalam siyang gagabihin dahil sa isang group meeting, ngunit umuwi siya ng maaga. Nadatnan niya ang kanyang ina na bihis, nakabango, at ang itsura ay puno ng pag-asa. Ngunit nang makita siya nito sa pinto, ang pag-asa ay naging isang malinaw na pagkadismaya. Maaga kaya te, anak? Tanong ni Elisa, pilit na itinatago ang pangingini ng boses. Opo, ma. Na-cancel po yung meeting, sagot ni Mara, ang kanyang nga mata ay hindi umaalis sa kanyang ina. May lakat po ba kayo? Wala, anak. Maayos lang sana ako nga gamit, palusot ni Elisa. Ngunit alam nilang pareho na isa itong kasinungalingan. Ang lason ay tuluyan ng kumalat. Ang dating masayang tahanan ay naging isang lugar ng hinala at takot. Ang pagmamahal ni Elisa para kay Mara ay nahaluan na ngang isang hindi mabata na pagkakasala. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak, ang nakikita niya ay isang salamin ng kanyang kataksilan. Ang pag-ibig ni Mara para sa kanyang ina at para kay Marco ay nahaluan na ang isang mapait na pagdududa, isang sakit na unti-unti niyang nararamdaman kahit hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Elisa. Pumasok siya sa silid ni Mara habang ito ay natutulog. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang payapang mukha ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, lahat ng kanyang pagod, ay para sa batang ito. Ngunit sa ilang sandaling kahinaan, sinira niya ang lahat. Hinaplos niya ang buhok ni Mara, at ang maluhang matagal na niyang pinipigilan ay nasimulang dumaloy. Tahimik siyang umiyak, ang kanyang katawan ay nangingini sa bawat hikbi. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot na mabunyag, kundi dahil sa isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng isang inang alam na sinaktan niya ang kanyang sariling anak sa paraang hindi na kailanman maaring mabura. Ang ngalamat sa pundasyon ng kanilang pamilya ay napakalalim na, at sa ilalim ng bigat ng kanilang nga kasinungalingan, alam niyang anumang sandali, ang lahat ay babaksak. Ang bigat sa loob ng kanilang tahanan ay naging isang pisikal na bagay, isang halimaw na humihinga sa bawat sulok, sumisipsip ng lahat ng liwanag at saya.
Nakikita ni Elisa ang epekto nito kay Mara. Ang kanyang anak, na dati parang isang bukas na aklat, ay naging isang misteryong may matitigas na pabalat. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang matawa ay laging may kasamang biglaang pahinto, na parabang may naalala siyang isang malungkot na bagay. At sa mga mata ni Mara, sa tuwing titingin ito sa kanya, nakikita ni Elisa ang isang tanong, isang tahimik na akusasyon na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Isang gabi, naabutan ni Elisa si Mara sa kanyang silid, tinitingnan ang lumang litrato nilang dalawa noong bata pa ito. Nang makita ni Mara ang kanyang ina, mabilis nitong isinara ang album at tumalikod, ngunit hindi nito naitago ang pamamasa ang kanyang mata. Sa sandaling iyon, napasya si Elisa. Ang lason ay kailangang tumigil sa pagkalat. At ang tanging paraan ay putulin ang pinagmumulan nito. Kahit na ang ibig sabihin nito ay, ang pagputol sa isang bahagi ng kanyang sariling puso. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay matatas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, at nag-text kay Marco. Kailangan nating mag-usap. Sa huling pagkakataon, nakita sila sa isang maliit halos walang taong coffee shop sa kabilang bayan, isang lugar na walang alala, isang lugar na perpekto para sa isang pagwawakas. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng salitang hindi na nila kailanman masasabi sa isa-isa. Si Marco ay mukhang pagod, ang kanyang mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Si Elisa naman, sa kabila ng kanyang panloob na sakit, ay may isang bagong determinasyon sa kanyang mukha. Hindi na ito maari, Marco, simula ni Elisa, ang kanyang boses ay mahina ngunit hindi nanginginig. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Nakatuon ang kanyang tingin sa tasang hawak niya. Sinusubukan nating magtago, sinusubukan nating magpanggap, pero ang totoo, pinapatay natin siya. Elisa, huwa, putol niya. Pakinggan mo ako. Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari kay Mara? Ang bigat sa mga balikat niya, ang pagdududa sa kanyang mata. Nawawala ang sigla niya. At kasalanan natin iyon. Kasalanan ko. Pareho nating kasalanan, sabi ni Marco. At handa akong gawin ang lahat. Elisa, ikaw ang. Huwag mong ituloy, sabi ni Elisa, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang kanyang mamata ay puno ng luha ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Walang tayo, Marco. Hindi kailanman nakaroon ng tunay na tayo. Ang mayroon lang ay isang pagkakamali, isang napakagandang pagkakamali na sinira ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. At iyon ang anak ko. Huminga siya ng malalim, may dalawa kang pagpipilian. Maging ang pinakamabuting kasintahan para kay Mara. Buuin mo muli ang tiwala niya, kahit na hindi niya alam ang buong katotohanan. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng pagmamahal na nararapat para sa kanya. O umalis ka. Umalis ka sa buhay naming dalawa at huwag ka ng lilingon pa, pero ang kung anumang mayroon tayo, itong kabaliwan na ito, tapos na, ngayon din. Nakita ni Elisa ang sakit sa mukha ni Marco. Ang pagtuto. Ang pagnanais na kumapit pa. Ngunit nakita rin niya ang katotohanan sa kanyang sinabi. Ang pag-ibig, kung ito man ay pag-ibig, nasisira sa isang inosenteng tao ay hindi pag-ibig. Ito ay isang sumpa, isang lason. Tumayo si Elisa. Iyon lang. Paalam, Marco. Tumalikot siya at naglakad palabas ng coffee shop, hindi na lumingon pa, dahil alam niyang kapag lumingon siya, maaring gumuho ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Lumipas ang isang linggo. Ang tensyon sa bahay ay hindi nawala, ngunit nagiba ito. Wala na ang takot sa pagkabunyag, napalitan ito ang isang malungkot na paghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Naging mas tahimik si Elisa, mas malayo. Tinanggap niya ang kanyang papel bilang nakasala. Isang gabi, habang naayos siya nga bulaklak sa kanyang shop na nakakabit sa kanilang bahay, natanaw niya mula sa salaming bintana ang pagintungang sasakyan ni Marco sa tapat ng kalsada. Ilang sandali pa, lumabas si Marengang bahay at sumakay sa kotse. Hindi sila umalis. Nanatili lamang silang nakaparada doon. Ang dilim sa loob ng sasakyan ay tinatago ang kanilang mga mukha, ngunit nakikita ni Elisa ang kanilang mga anino. Mula sa kanyang kinatatayuan, si Elisa ay naging isang manonot sa isang dula na siya mismo ang nagsulat. Nakita niya ang paggalaw nga anino. Nakikita niyang nagsasalita si Marco. Nakikita niyang nakayuko si Mara. At pagkatapos,
Nakita niya ang isang bagay na halos dumuro sa kanyang puso, ang bahagyang panginginig ngang balikat ni Mara. Umiyak ang kanyang anak. Ano ang kanilang pinag-usapan? Inaamin ba ni Marco ang isang mas maliit na kasalanan para paktakpan ang mas malaki? Nakikipagiwalay ba siya? O sinusunod ba niya ang utos ni Elisa na subukang ayusin ang lahat? Si Elisa ay walang alam. At iyon ang kanyang tunay na kaparusahan. Ang makita ang sakit ng kanyang anak mula sa malayo, ngunit walang karapatang lumapit, walang karapatang magalo, dahil siya ang pinakmulan ng lahat ng luhang iyon. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, umandar ang sasakyan ni Marco at tuluyan nang umalis, dala ang kanyang anak at ang isang kinabukasang hindi niya alam. Naiwan si Elisa sa kanyang tahimik na tindahan, napapaligiran ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Ang kanilang bango ay tila amoy ng isang burol. Kinuha niya ang isang maliit na litrato sa kanyang counter, isang litrato niya kasama ang isang batang Mara, parehong nakangiti. Ang mundo nila ay simple pa at buo. Hinaplos niya ang mukhang batang Mara sa litrato, at ang kanyang sariling nga luha ay nagsimulang pumatak, hindi na para sa nawalang pagnanasa, kundi para sa nawalang paraiso. Ang kasalanan ay naganap na, ang mapuso ay nasira na, ngunit ang kwento ay hindi na tatapos sa isang malinaw na konklusyon. Naiwan itong nakabitin sa hangin, kasama nga tanong na marahil ay walang sagot. Malalaman ba ni Mara ang buong katotohanan? At kung malaman man niya, mayroon pa bang lugar para sa kapatawaran? Ang isang tiwalang minsan nang nawasak, maaari pa bang buuin muli? Ang sagot ay nawawala sa dilim, kasama ngang sasakyan ni Marco na palayo ng palayo, iniwan sa atin ang bigat ng isang paibig na ipinabawal, isang pagnanasang naging lason, at ang walang hanggang tanong kung ano nga ba ang tunay na halaga ng ilang sandali ng kaligayahan.